Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. And now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Ito naman sa impeachment ni VP Sara, there were a lot of people were saying that this impeachment trial covers a lot on how much influence President Bongbong Marcos have with the Kamara and the process of impeachment is not judicial. This is political. So do you think there is probability of increased pressure coming from the president to the people in Kamara and Senado for this impeachment? Sa nakikita ko, no? Impeachment, Tama. no? Sino bang tinitiktikan nila dyan, no? Mga bata. Di ba, no? No? Parang kumbaga it's a part of check and balance. Totoo po. Tama po. And Prof, po ang reaksyon ninyo, no? May mga umuugong na po na kwento dito po dahil nagsimula na to sa Committee on Justice, itong impeachment trial ni VP Sara. May mga umuugong na po na mga kwento sa loob ng Justice Committee, even sa Senado na rin po habang maaga pa, that there is a pressure and there were talks and deals na nangyayari both camps of the Duterte and the camp of administration by our President Marcos para daw po talaga either hindi maituloy ito or maituloy na makonvict si VP Sara. Tingin niyo po ba if this is wala naman tayong mapapatunayan kasi wala namang magsasabi na talagang literal na kinausap sila. Pero tingin niyo po ba kung sa ganitong pag-uusap, dahil ang impeachment process is about political, tingin niyo po ba that there is even matindi ang ebidensya kay VP Sara? No? Ayokong Makabayan. Tama. Kundi yun. Tama po. I guess kasi nandito na po tayo sa ating last part ng ating podcast kasi nag-reach na, ang sarap ng kwentuhan natin, nag-reach na tayo kaagad ng ating end part ng ating podcast po. So for my last reaction na gusto ko pong itanong sa inyo, Prof, yung mga kakandidato ng 2028 election po, dahil sa lahat po ng mga isyong pampolitika ngayon po, no, currently, po ang tatakbo or yung ito pong pagtakbo, pag-announce ng sobrang aga ni VP Sara, ito po ba ay pwedeng gamiting playbook ng ibang kakandidato to use this, sabi nga ng mga analysts, framing ng issue na kung may issue ka pampolitika, pwede kang tumakbo at pwede mo gamitin narrative yun na kapag kinasuha ka dahil tumatakbo ka. Do you think this is a viable narrative going forward sa 2028 election? Sa House of Representatives sa kanya para lumarga na dahilan at diba sa 2020. Totoo, Prof. Lumagtugin na. Okay, hindi na bago. Pero hopefully, sabi nga nila para sa akin, this is parang a sum total of what people is asking, justice. 'Di ba? Para makita natin kung sino may mali, sino may tama. Totoo. Totoo po. And I think, Prof, masarap kayong kakwentuhan at marami na naman akong natutunan. Yan, gagawa ako ng vlog about this. Add ko po kayo dun sa vlog ko. Usually, magawa ko ng summary sa mga kwentuhan po natin. Bali, Prof, Okay. again, maraming salamat po. Ayan, yung mga listener po natin, nagre-request, hindi pa tapos si Prof, nagre-request kagad ng susunod na kwentuhan na Daupang Palad. Ayun. Ayun, guys. Grabe. Pagka si Prof ang kausap ko, even everyone naman ang kausap ko, I am so appreciative. Sobrang ang aking puso ay tumatalon 100 million % pagkausap ko sila kasi hindi mo nakukuha yung mga ganitong mga ganitong opinion, komento, educated opinions sa mga tao na nasa loob ng akademya unless talaga makausap mo sila, ma-interview mo sila, di ba? Iba yung knowledge Kahit yung kanina mga question ninyo, we try to ask him. Siguro, sa akin naman, before we end, I'll gonna give you yung mga takeaways ko dito. At also pala, guys, again,
please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, pati itong live podcast natin. And also, kung makikita nyo dito yung QR code, gamitin nyo lang po yung phone niyo, scan it. Makaka-follow din po kayo sa iba't ibang social media platform.